from Cavite po, dito po sa may Pag-asa. Yung mama ko po kasi dying na. Talagang mamamatay na mama ko. Umuwi po kami lahat sa probinsya para lang i-klaro na lahat kung ano-ano man mga ng nanay ko. Talagang nandun po ako. Nagdala po ako nito ng green juice po. Ito po yung green juice, 3 lang pong bit-bit po. Wala na po ako yung mga dalang green juice kasi biglaan ang uwi ko. Pagdating ko po sa bahay, ang mama ko po, umiyak na kami. Naghingi na po kami ng kapatawaran kasi po, parang nalit na kami. So nandun na po ako sa bahay namin. Lahat ng kapatid ko, tinawag ko na. Nasa gitna na po yung nanay ko. Talagang grabe ang naramdaman ko kasi yung mga panganay ako sa lahat. Hindi ko alam kung tama ba o mali ako. Sabi ng aking nanay, paalam na ako sa inyo. Kasi ako, 17 days po, walang kain. Walang kain, isang kutsarang tubig. Yan lang po yung iniinom. Yung baba po ng nanay ko, napakahaba. Sabi ko, ano gagawin ko sa mama ko? Tapos pinaupo ko siya sa may wheelchair. Sabi ko, kakayanin mo. Sabi niya, kaya. Pero bulol na po. Bulol na siya. Pilit ko po siyang paupuin. Sabi ng kapatid ko, dahil po natakot ako, yung dala ko po na Diyos, na green juice, hindi ko pa po binuksan. Sabi ko, iniisip ko, sabi ko, Lord, try ko kaya ang nanay ko kasi po, ang nanay ko dahil na talaga. Nabigla po ako nung tinimplahan ko po, yung kapatid ko wala. Dali-dali po ako timpla nito isang sasi. Pag timpla ko po ng isang sasi, pinaupo ko. Sabi ko, upo ka sa wheelchair mo para malunok mo kung ano man, para maramdaman ko po kung okay. Tapos po, nung kapaupo ko po sa sala, sabi ng nanay, ng kapatid ko, iwanan ko sa iyo ha. Tahimik ko po, tinimplahan ang nanay ko ng isang sasi. Pinaubos ko po yun, pinaubos ko. Para lang po na makainom siya. Kasi wala na po tubig ang katawan ng nanay ko. Is talagang iyakan na po kami, nakahanda na po lahat, pati po yung tabako, damit, lahat po, nakarili na. Sabi ko sa tiyahin ko, baka sakali lang. Pero hindi ko po sinabi sa mama ko, na sa kapatid ko, na pinainom ko po siya nito, tinago ko po. Tapos nagdasal ko ako, sabi ko, Lord, kung ito man, kagustuhan nyo, pwede naman po, bigay ko na sa inyo. Pero kung ito po, yung green juice na bit-bit ko, kung may healing process man po ito, bigay na po sa akin. Kasi ito na lang ang pag-aasa ko. Alam mo, nung 3 beses ko ang nanay ko pinainom, nabigla po ako. Ngayon ang nanay ko nag-still alive. Hindi ko po napakalain ang nanay ko nagpakikot-ikot sa bahay. Sabi ko, Lord, nagtangad ako sa itas. Thank you, Lord, kasi ang 3 sasi pala iyon ang nakabigay sa nanay ko ng pag-asa. Pero hindi ko sinabi sa tiyahin ko kasi papagalitan ako. Nung nawala na po ang tiyahin ko, ay nung uminom ito ng tiyahin ko, naghahanap pa. Mayroon ka pa ba? Sabi ko, wala na. Kasi wala na akong pera bibili niya. Ay, Manila pa yan. Sabi ko, nagtanong ako kay Coach, Coach, saan po ba banda dito sa Bacolod? Kasi Bacolod pa ako, Ilongga po ako eh. Saan po ba banda? Sabi niya, layo. Sabi ko, mapakalayo naman. So, hindi naman makainom ang nanay kong ganito. Sabi ng nanay ko, sige, titiisin mo na lang. Ngayon, ang nanay ko, still alive na siya po. Nag-birthday na siya noong 16. Tuwa ka po ang nanay ko. Oo, dahil po dito, nag-process po yung kanyang katawan. Sabi ko, siguro ma'am, pagbalik ko, green juice ka na. Kasi kapangit pala yung naramdaman ko sa nanay ko na ito lang po, itong pinainom ko sa mama ko. Sabi ko, ma'am, anong pakiramdam mo? Ngayon, dati hindi makapagsalita mama ko, pero ngayon, ay madaldan na. Pag nakakita ng 1,000, gusto, bumili naman ito. Power. 1,000.
tawagan mo si ate mo, Susan. Sabi ko, paano kaya papadala nito? Yan po lang. Maraming pong salamat. Grabe naman yung testimony ngayon.